What's up mga tropa? Welcome back sa ating panibagong vlog. Matagal-tagal ulit tayong walang upload. Ito na pala yung Raider 150 natin. Ayan. Tinanggalan ko na ng pre-rings dito sa unahan. Although marami naman akong nakikitang mga naka Raider 150 na tinatanggal to. At syempre maganda naman tingnan. Kaya di ko na binalik. Ayan. Yung Raider 150 pala natin is magdadalawang taon na this coming December 28. So yan na yung bagong update natin sa Raider 150. So sana na-update ko kayo at sana magustuhan nyo yung bagong looks ng Raider 150 natin. Ayan, so may ipapakita lang ako sa inyo mga tropa, yung mga pinalitan at binawas natin. Let's go. So yun mga tropa, yun na nga pala yung bagong looks ng Raider 150 natin. At yun nga, yun katulad nga ng sinasabi ko kanina, tinanggalan na natin ng side bearings dito sa unahan. Ayan, tingnan nyo naman yung bagong looks nya. So napakasariwa niya pa mga tropa. Ayan. Okay. So i-update ko kayo yung mga pinalitan natin. Yung pinalitan natin mga tropa, ito yung plate holder nya. Kasi nga ito yung issue nya. Ayan, nagka-crack dyan. Kaya ayan, bumili na ako ng plate holder. Matagal-tagal na rin yan at na-vlog ko na rin yan dati. Tapos itong gulong natin, dati nagpalit ako ng quick tire, kaso yun nga, lagi akong napaplatan. Kaya hindi ko pala pina tire sealant yun, kasi nga may nakita ko sa video dati na yung tire sealant kumapit dun sa mags. So napakadumi. Pero depende yan kung babiyahe ako ng long ride, ko pa rin yan, ipapa tire sealant. So nung nakaraang linggo nagpalit din ako ng Pirelli. Ito Pirelli na to, at hindi na siya quick tire. Ayan, Pirelli na siya mga tropa, at ang size nito is 90-80-17. Ayan. Ang price pala nito is pumapatak ng 2,800 sabay na kabit. Okay. Tapos ito bago na rin to, pero kung tawagin bagong luma, kasi nga kinakalawang na. Matagal na rin yan, halos mag-iisang taon na rin tong pinalit natin na sprocket. Ano na yan, magkapares na yan buo. Di ko alam kung magkano to, nakalimutan ko na rin. Okay, tapos ano pa ba yung pinalitan natin dito? Ito yung inano natin, additional, para at least kung may pangarga tayo, pwede na dito at hindi magagasgasan yung batok ng Raider natin, yung play rings. Yan pula na yan. So ito yung nakakatulong para hindi siya magasgasan. So yun mga tropa, ito nagpalit na rin tayo ng clutch switch. Kung mapapansin nyo, siya ay replacement na lang. So nabili ko lang to ng 140. Replacement yan kasi wala pa tayong budget. Nagtanong ako sa kasa, pumapatak na 1,000 daw ganito. Yan lang, switch lang, clutch switch. Kasi hindi natin mapaandar yan kung wala to. Kailangan talaga to. Or maliban na lang kung irerekta mo yan. So pag nag
start na tayo ng makina. Kahit hindi mo na to i-press, irerekta na natin yan, kaso pangit siya tingnan. So bumili na lang ako ng replacement, kaso mura lang. Saka na natin palitan yan once na magkaroon tayo ng medyo malaking budget. Okay, tapos yung gulong nito sa unahan, ito yung pinakaunang palit ng gulong natin. Pag galing sa stock, nagpalit tayo ng quick tire. Ang kapares nito is napalitan na yung dun sa hulihan ng Pirelli. Ito quick tire pa to kasi nga medyo pricey yung Pirelli. Sabi ko, next time ko na lang siya papalitan ulit once na magkaroon tayo ng budget. Ayan, yan yung brand niya, quick tire. Ang size nito is 80-80-17. Okay, so yun po yung update natin sa Raider 150 natin. Ayan, tapos may nakita ko ditong konting issue regarding sa chassis natin. Ito yung na kinakabitan ng ng makina. Tingnan nyo naman, kalawangin na. So hindi natin yan papabayaan, magkakaroon tayo ng pintura para dyan. So pipinturahan natin yan. Ang bala ko, titipan ko na lang yan paikot para hindi na madama yung crankshield natin. Okay, tapos pala pangatropa, ito yung engine natin. Ayan, napaka rumi, pero mas marumi yan mga tropa nung tinanggal ko yung clearings natin dito sa unahan. Mas marumi pa yan, tapos inano ko lang, nilinisan ko lang kahapon. Ang gamit ko palang panglinis dyan, Dumex, yung kulay blue. Medyo hindi ako satisfied masyado kasi nga hindi niya natagal maigi yung mga stain dito, katulad niya na. Ayun, may stain pa doon. Ang hinahanap ko talagang brand na panglinis nito, yung top. So ipapakita ko dyan sa inyo sa taas sa screen yung brand ng panglinis talaga sa makina. So yun yung nakikita ko sa mga naglilinis ng makina dito, katulad na ito. Ayan, kita nyo naman, hindi ko na linisan masyado, pero maganda na to kaysa una. Nung una kong pagtanggal ng bearings dito, hindi ko lang napicturan kasi nga maulan, hindi ako nakapag cellphone. Ayan, tapos ang gusto ko pang palitan dito mga tropa, itong natin. Ayan, kung makikita nyo yan, yung bolts na dalawa na yan sa puno ng tambutso, yan yung papalitan natin. Actually meron ako ditong pamalit dyan. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga tropa yung bolts na nabili natin. Ayan, so yan yung stainless na ipapalit natin dito sa bolts na yan. Ipapalit natin yan, ipapalit natin to dyan sa bolts na yan para ang iba kasi nag-i-stack up yung bolts na yan na stock, tapos napuputol yung ulo. Ayan, ang tendency is backlash makina. Ayan, babaklasin yung head na yan, tapos i-machine shop yung na yan, yung tornilyong naputol sa loob. Kaya delikado rin, so wag na nating patagalin. Siguro mga next week, yun ang
gagawin natin, papalitan natin yan. Okay, tapos ano pa ba, ayan, ito yung pinalitan, dinagdag pala natin. Ayan, so yun mga tropa, ang ano pala nito, ang issue dito, kita nyo yung kalawang na yan. Ayan, yan, kinakalawang na siya kasi once na lumiliko yung ano natin, yung manibela, kumakayod dyan. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, di ko alam kung ano ang gagawin ko dyan, kung lalagyan ko na lang sticker o pipinturahan ko ng itim ulit, kasi sayang naman, kakalawangin masyado. Ayan, so yun mga tropa, yan yung Raider 150 natin. Ayan, so ipakita ko sa inyo yung tinakbo ng motor na to. Ayan, ang tinakbo niya is 32,983.3. ayan, sa loob ng magdadalawang taon. So yun mga tropa, sana na-update ko kayo at sana ayan, natuwa kayo sa itsura ng Raider 150 natin ngayon. So maraming salamat ulit mga tropa, sana nagustuhan nyo. Maraming salamat, bye bye.